Pagkatapos basahin ang mga ito, pinagnilayan ko kung bakit takot na takot akong mahalal bilang leader ng distrito. Palagi kong iniisip na kung hindi ko magagawa ng maayos ang tungkulin ko, maaari akong matanggal at na kung makakagawa ako ng malaking pagkakamali sa gawain ko, maaari itong humantong sa pagkatiwalag ko. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na bagamat responsable ang isang leader ng distrito sa mas malawak na saklaw ng gawain at nahaharap sa mas matinding pressure, mayroon ding mas maraming pagkakataon para magsanay. Kung hahangarin lang nila ang katotohanan at gagawin ang tungkulin nila ayon sa mga prinsipyo, mas madali para sa kanila na tahakin ang landas ng pagiging perpekto. Ang tungkuling ginagawa ko ay hindi nagpapasya sa kalalabasan ko. Ang nagpapasya sa kalalabasan ko ay kung nalinis na ba ang mga tiwali kong disposisyon. Kung hindi ko isasagawa ang katotohanan at patuloy na magiging mapagbantay laban sa Diyos, hindi kailanman magbabago ang mga tiwali kong disposisyon. Kung ganoon, anuman ang tungkuling gawin ko, sa huli ay hindi ako maliligtas. Matuwid ang Diyos. Kung may mga paglihis o pagkakamali sa tungkulin natin, hanggat kaya nating hanapin ang katotohanan, pagnilayan ang sarili natin, at magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos. Gagabayan tayo ng Diyos at bibigyan pa rin tayo ng mga pagkakataong gawin ang tungkulin natin. Tanging ang mga hindi nagsasagawa ng katotohanan na sadyang ayaw magsisi at ang mga pilit na kumakapit sa mga maling pananaw nila ang ititiwalag.